King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 681. Paglinang. Payag ka bang sumama sa amin at pumunta sa Continent Zone? Tumingin si Duan Moching kay Zhao Fang na may seryosong ekspresyon. Ang dimensyon ay tahimik habang hinihintay ni Duan Moching at ng Purple Saint Partial Spirit ang sagot ni Zhao Fang. Bahagyang namula ang mukha ni Zhao Yufei, at nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga labi. Halata namang kinakabahan siya. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghihintay kay Zhao Fang. Nag-flicker ang mga emosyon sa mukha ni Zhao Fang bago siya huminga ng malalim. Zhao Fang, kung sasama ka sa akin sa Continent Zone, ang banta mula sa Emperor of Death ay mababawasan ng malaki. Sabi ni Duan Moching. Alam ng lahat ng naruroon ang tungkol sa Pursuit of Death. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagpadala sa kanya ng pribadong mensahe. Zhao Fang, alam kong iniisip mo pa rin ang iyong kasintahan, ngunit ang posibilidad na mabuhay pa siya ay wala. Magkaibigan na kayo ni Zhao Yufei noong bata pa kayong dalawa, at ang inyong mga bloodline ay nagpupuno sa isa't isa. Kayong dalawa ay bubuo ng walang kapantay na kombinasyon. Sinubukan ng Purple Saint Partial Spirit na hikayatin si Zhao Fang. Ito ay hindi lamang tungkol sa kinabukasan ng kanyang disipulo, ito ay maaari ring makaapekto sa muling pagkabuhay ng Duan Mo family. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang ngunit umiling. Pupunta lang ako sa mga Continent Zone pagkatapos kong kumpirmahin kung patay na o buhay si Chengxen. Saka ko lang susundin ang puso ko at walang iiwan na kapintasan. Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Zhao Yufei at ang kanyang mga mata ay namula at lumuluha. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Duan Moching. Siya at ang Purple Saint Partial Spirit ay wala nang sinabi. Ang pinili ni Zhao Fang ay sumunod sa kanyang puso. Wala siyang pinagsisisihan. Kasabay nito, ito ay nag-aalala sa kanyang kasalukuyang estado ng puso. Kung si Zhao Fang ay sumalungat sa kanyang puso, ito ay makakaapekto sa kanyang hinaharap na paglilinang. Alam ni Zhao Fang na ang pagsunod kay Duan Moching ay mababawasan ang panganib sa pinakamababa, ngunit hindi nakalimutan ni Zhao Fang ang kanyang pangako o ang mukha na iyon. Ang tahimik na eleganteng figurine na nakaputi na tila isang diyosa mula sa isang painting. Naisip din ni Zhao Fang na halos zero ang tsansa na mabuhay si Liu Chengxen. Shua. Bumalik si Zhao Fang at ang kumpanya sa palasyo ng Emperor. Zhao Fang, aalis tayo pagkatapos ng ilang buwan gamit ang Spiritual Zone Teleportation Array. Sa sandaling iyon, maaari kang pumunta sa Floating Dream Spiritual Zone gamit ang array. Sinabi sa kanya ni Duan Moching. Yumuko si Zhao Fang at umalis sa palasyo. Brother Fang, kung siya ang pinili mo, hindi ako magiging third wheel. Aalis na ako. Ang mukha ni Zhao Yufei ay maputlang puti ngunit may matinding pagpapasya. Yufei. Sigaw ni Zhao Fang. Tila gusto ni Yufei na bumuo ng malinaw na hangganan kasama siya. Shua. Nawala si Zhao Yufei, at nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang balangkas ng isang maliit na mundo. Bumantong hininga siya at umalis. Sa maliit na mundo ng Purple Saint Ruins. Yufei, huwag kang masyadong malungkot. Babalik siya sa tabi mo maaga o huli. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Ang mga luha sa mata ni Zhao Yufei ay hindi pa natutuyo, at kinagat niya ang kanyang mga labi. Pero paano kung buhay pa siya? Pakiramdam ni Zhao Yufei ay parang 1,000 espada ang tumusok sa kanyang puso. Nangangahulugan ba ang pagpili ni Zhao Fang na ang kanyang mapapangasawa ay ang kanyang numero 1 prioridad? Ang pinaka-nag-aalala niya ay baka buhay pa si Liu Chengxen. Huwag kang mag-alala. Ang Purple Saint Partial Spirit ay umaliw. Si Liu Chengxen ay malamang na hindi nabuhay. Sinusunod lang ni Zhao Fang ang kanyang puso, kung hindi, hindi niya ito malalampasan. Hindi mo maintindihan ang mga lalaki. Huwag mo siyang masyadong problemayan. Umaasa ako. Nagsimulang tumawa si Zhao Yufei. Para itong bulaklak na namumukadkad pagkatapos ng ulan, ngunit nananalanggan pa rin siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Pakiusap, Liu Chengxen, huwag kang magpakita. Hanggat si Liu Chengxen ay hindi pa buhay, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanyang posisyon sa puso ni Zhao Fang. Sa pangunahing spiritual peak, bumalik si Zhao Fang sa kanyang lugar at nagsimulang kumalma.
Mula nang gamitin niya ang luha ng sirena, ang estado ng kanyang puso ay kasing aninag ng kristal. May ilang buwan pa bago ako umalis sa True Martial Sacred Land. Kailangan kong gamitin ang oras na ito upang madagdagan ang aking lakas at ibagsak ang Death Intent. Alam ni Zhao Feng kung gaano ito kahalaga. Ang pagtugis ng kamatayan ay lalapit lamang. Ang mga normal na hari ay hindi nagawang pagbantaan siya ngayon, ngunit tiyak na personal na darating ang Emperor of Death. Hinati ni Zhao Feng ang kanyang mga iniisip sa tatlo. Ang isa sa kanila ay nakatuon sa pagpapahina sa Death Intent, at ang isa ay naunawaan ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa pamamagitan ng paggamit ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine. Ang pangatlo ay nakatuon sa pag-unawa sa Wings of Wind and Lightning. Sa Demigod Forgotten Garden, matagumpay na naunawaan ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique at binuksan ang landas patungo sa ibang kalsada. Ang Wind Lightning Emperor ay pinakatanyag sa kanyang bilis. Ang mga Wings of Wind and Lightning ay napakahalaga. Alam iyon ni Zhao Feng. Ang Wind Lightning Emperor ay pinangalanan bilang ang pinakamabilis na Emperor, at matagumpay niyang tinakasan kahit ang Purple Knight Sacred Lord noon. Kung mauunawaan ko ang layunin ng Wind Lightning Emperor at maabot ko ang pinakamataas na bilis, ang Emperor of Death ay walang magagawa sa akin kahit na mahanap niya ako. Inaasahan iyon ni Zhao Feng. Sa lahat ng mga kasanayan sa mundo, ang bilis lamang ang walang kahinaan. Ang loikal na ito ay inilapat pa rin sa mga hari at emperor. Hinabol ng Wind Lightning Emperor ang sukdulang bilis at opensa. Dahil dito ginamit ni Zhao Feng ang isa sa mga kaisipan upang maunawaan ang Wings of Wind and Lightning. Ang tatlong kaisipan ay nakatuon sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang paggiling sa Death Intent ay mababawasan ang panganib. Ang pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay magpapalaki sa kanyang lakas, ang mga pakpak ng hangin at kidlat ay magpapalaki sa kanyang pagkakataong makatakas. Pag-alis ng panganib. Pagtaas ng lakas. Pag-iiwan ng ruta ng pagtakas. Malinaw ang isipan ni Zhao Feng habang pinag-aaralan niya itong mabuti. Ang planong ito ay maaaring ituring na perpekto. Dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, si Zhao Feng lang ang nakapag-focus sa tatlong subject ng sabay-sabay. Lumipas ang oras. Makalipas ang isang buwan, ang Death Intent sa kaluluwa ni Zhao Feng ay unti-unting humihina. Kahit na hindi gaano, may epekto pa rin. Ang comprehension ng Wings of Wind at Lightning ay patuloy na tumaas. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Zhao Feng ang Illusion God Wine at naintindihan na niya ang King Intent at I Intent. Ang mga taktika ng labanan at mga lihim na pamamaraan na nilalaman ng Wings of Wind and Lightning ay nagbukas ng bagong pinto para kay Zhao Feng. Ang Lightning Wings Flying Technique ay naging mas pino. Maaaring agad na paikliin ni Zhao Feng ang Wings of Wind at Lightning para makaiwas. Bukod doon, naintindihan din ni Zhao Feng ang ilang lihim na diskarte sa labanan ng Wings of Wind at Lightning, tulad ng Lightning Wings Wind Flash. Ang Lightning Wings Wind Flash, gamit ang Wings of Wind at Lightning upang mapataas ang bilis ng isang tao. Karaniwan, ang Lightning Wings Wind Flash ay maaaring tumaas ang bilis ng isang tao ng hanggang 10 beses. Ang bilis ng isang hari ay nakakatakot na, kaya ang pagtaas ng bilis sa anumang halaga ay mahirap, ngunit ang Lightning Wings Wind Flash ay maaaring tumaas ng bilis ng isang tao nang hindi bababa sa ilang beses at posibleng umabot ng hanggang sa higit sa 10 beses. Ang Wind Lightning Emperor ay nilinang ang Lightning Wings Wind Flash sa limitasyon at maaaring tumaas ang kanyang bilis ng 16 na beses. Sa bilis na iyon, kahit ang ilang Sacred Lords ay hindi makahabol sa Wind Lightning Emperor. Siyempre, napakalaking halaga ang ginugol na enerhiya, kaya angkop lamang ito sa mga maikling pagsabog. Ang Wind Lightning Wings Slash ay gumamit ng mabilis na umiikot na mga pakpak ng kidlat at slash patungo sa kaaway, na nagdulot ng kritikal na pinsala. 10,000 taon na ang nakalilipas, marami sa mga namatay sa Wind Lightning Wings Slash ay mga eksperto sa Void God Realm. Ang kulay iskarlatang Wind Lightning ay lumitaw sa palad ni Zhao Feng, at naglalaman ito ng aura ng pagkasira at apoy. Ang mas mataas na ranggo na ginto at dark gold na kulay na Wind Lightning ay naglalaman ng espesyal na layunin mula sa Wind Lightning Emperor, na nagpabawas sa enerhiya na ginamit upang mapanatili ang Scarlet Destruction Wind Lightning at ginawa itong mas matatag. Masyadong magulo ang Scarlet Destruction Wind Lightning.
Ang kidlat at apoy ay parehong matinding kapangyarihan, at mayroon din itong kapangyarihan ng hangin na idinagdag dito. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay masyadong magulo at mahirap kontrolin. Madaling saktan ang sarili ko sa mga huling yugto. Bulong ni Zhao Fang. Ang Wind Lightning Emperor ay ilang beses ding nasugatan dahil sa paglilinang ng Scarlet Destruction Wind Lightning, kabilang ang mga panganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakikita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang bawat pagbabago sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang mga posibilidad ng anumang elementong nagsasagupaan ay mapapansin niya bago ito mangyari. Sa nakalipas na buwan, ginamit din niya ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine. Ang dalawang alak na ito ay nasa parehong antas ng Illusion God Wine, at mayroon silang mga elemento ng apoy at kidlat ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang enerhiya na nakapaloob sa loob ng dalawang alak ay labis na nangingibabaw. Kahit na ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay umabot na sa yugto ng isang hari at ang kanyang depensa ay hindi kapani-paniwalang malakas, ang kanyang katawan ay nasira ng mga alak. Ang Dragon Flame Wine ay naglalaman ng nag-aalab na aura ng mga inapo ng Ancient Flaming Dragons. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang nag-aapoy ang buong katawan niya nang uminom siya ng Dragon Flame Wine, at muntik na siyang maging abo, ngunit sa kabutihang palad, mayroon siyang Water and Ice Bloodlines, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Nakakabigla ang epekto ng dalawang alak na ito, at lubos nilang nadagdagan ang halaga ng Scarlet Destruction True Yuan sa katawan ni Zhao Fang. Ang potensyal ng Dragon Flame Wine, ang Lightning Cloud Wine, at ang dugo ng Demigod ay sumambulat sa katawan ni Zhao Fang. Makalipas ang isa pang kalahating buwan, sa wakas ay natapos na ni Zhao Fang ang pagsipsip ng dalawang kapangyarihan, at umabot pa siya ng isang hakbang sa kanyang pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang cultivation ni Zhao Fang ay lumampas sa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm at patuloy na tumaas. Naintindihan ko na ang higit sa 50% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang dalawang alak na ito ay talagang karapat-dapat sa parehong antas ng Illusion God Wine. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ang lahat ay nasa ilalim pa rin ng batayan na nakainom lang siya ng ilang lagok ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine. Naniniwala siya na, kung uminom siya ng kaunti at magtanim, ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay lalakas pa. Sa araw na ito, ginamit ni Zhao Fang ang Ancient Dream Realm Aura upang pinuhin ang pinagmulan ng Scarlet Destruction Wind Lightning, na ginagawa itong mas matatag. Ang salungatan sa mga elemento ay madaling nalutas. Kailangang malaman ng isa na matagal nang nataranta ang Wind Lightning Emperor tungkol sa problemang ito. Tumango si Zhao Fang. Ang problema ng mga elementong nagbabanggaan sa isa pa ay nalutas na niya, at ngayon ay maaari na niyang subukang sumanib sa isa pang nakapatay na sandata. Weng. Isang itim na ulo ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang, at naglabas ito ng isang ipinagbabawal na aura. Parehong tumalon ang puso ng batang demigod at ang munting pas ang magnanakaw sa sinaunang singsing na metal. Ang ulo na dumaan sa God Tribulation. Ang pananabik at pag-asa ay sumilay sa mga mata ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay sumalungat sa bawat pinagmumulan ng kapangyarihan ng lahat ng mga cultivator sa mundo. King of Gods, Kabanata 682. Ang plano ng 10,000 Lightning Sect. Ang batang demigod at ang munting pas ang magnanakaw ay parehong gumalaw ng bahagya nang mailabas ang ulo. Ang Wind Lightning Inheritance na ito ni Zhao Fang ay hindi kapani-paniwala. Kung magagawa niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation, kung gayon ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng isang buong antas, ang batang demigod ay nag-aalala. Mabilis na bumabawi ang kanyang lakas, at siya ngayon ay halos nasa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm, ngunit ang bilis ng paglakas ni Zhao Fang ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Ang karagdagang isa ay bumaba sa landas ng paglilinang, mas mahirap ito. Ang bilis ng cultivation ng batang demigod ay mailalarawan bilang paglalakbay ng 1,000 milya araw-araw, ngunit pagkatapos maabot ang antas ng isang hari, ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumagal ng husto. Kahit gaano pa kalaki ang potensyal sa isang patak ng demigod blood essence, ito ay limitado pa rin. Kasabay nito, naramdaman ng ilan sa mga hari sa loob ng True Martial Sacred Land na dalubhasa sa lightning ang ulo, lalo na ang mga mula sa 10,000 Lightning Sect.
Weng. Isang iskarlata at itim na espada ng kidlat sa loob ng 10,000 Lightning Sect ay nagsimulang manginig, at ang mga tanikala na nakakapit dito ay nagsimulang kumalanseng. Ang iskarlata at itim na espada ni Lightning na tinatakan ng mga kalapit na hanay ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng hindi pangkaraniwang pagkilos, na parang nasa sabik at natatakot sa parehong oras. Shua! Dalawang figure ang lumitaw sa tabi ng iskarlata at itim na espada. Dalawang emperor ang makikitang natatakpan ng napakagandang liwanag. Ang isa ay isang matanda na may madilim na mukha habang ang isa ay isang babaeng nababalot ng nakasisilaw na kulay. Ang aura ng God Tribulation's Lightning ay muling lumitaw, at sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa 2 beses bago. Ang tanging bagay na nakakapagpabagabag at nasasabik sa Lightning Sword ay ang God Tribulation's Lightning. Noong nakaraan, ang Lightning Sword na ito ay pinadalisay ng God Tribulation's Lightning, at isang henyo mula sa isang continent zone ang nakaunawa sa kapangyarihan ng lightning mula rito at naging isang Diyos. Nagsimulang mag-usap ang dalawang emperor, at ang kanilang mga mata ay lumingon sa pangunahing spiritual peak ng True Mystic Sacred Clan. Ang kidlat mula sa isang God Tribulation ay lubhang kaakit-akit patungo sa 10,000 Lightning Sect na dalubhasa sa lightning. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraan, mayroong isang henyo na gumamit ng kapangyarihang ito upang maabot ang rurok ng mundong ito. Kung tama ako, ang tipak ng God Tribulation Lightning ay nagmumula sa pinakamahalagang bahagi, ang ulo. Sabi ng babae pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming kulay na kidlat. Ang anumang maliit na arko nito ay sapat na upang mapuksa ang isang maliit na nayon. Ang Thousand Darkness Sacred Clan at ang True Mystic Sacred Clan ay parehong nakakuha ng mga bahagi ng bangkay ng God Tribulation, ngunit tiyak na wala silang ibibigay sa atin. Bumantong hininga ang madilim na mukha na matanda. Ang 10,000 Lightning Sect ay ang sekta na pinakamalapit sa isang 3-star superpower sa True Martial Sacred Land. Mayroon silang ilang mga emperor, at lahat sila ay may napakalakas na kapangyarihan sa labanan. Hehe. Hindi naman siguro ganon. Narinig ko na malapit nang pumunta si Emperor Duanmo sa Continent Zone. Ibig sabihin baka may paraan tayo. Ngumiti ang babae. Oh, ano ang nasa isip mo? Agad na lumiwanag ang mga mata ng madilim na mukha. Kahit na ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation na nakapaloob sa ulo ng bangkay ay hindi kasing dami ng nasa Lightning Sword, maaari pa rin itong dagdagan ang lakas ng 10,000 Lightning Sect. Sa pangunahing spiritual peak ng True Mystic Sacred Clan, pinigil ni Zhao Fang ang kanyang hininga habang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng bangkay ng God Tribulation at naramdaman ang aura ng lightning sa loob. Boom! Ang kanyang buong katawan ay tila tinamaan ng kidlat habang ang isang sinaunang at orihinal na aura ng kidlat ay yumanig sa kanyang isipan. Isang tipak lang ng aura nito ay nakakatakot na. Natigilan si Zhao Fang. Kailangang malaman ng isang tao na ang bangkay ay nasa libingan ng napakatagal na panahon, ngunit malinaw pa rin ang mga markang iniwan ng kidlat. Ang pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning ay halos walang hanggan. Masyadong malakas. Ang pinsala ay karaniwang walang hanggan. Nagsimulang maunawaan ni Zhao Fang ang mga katangian ng God Tribulation Lightning. Maraming bloodline, lahi, at species na may napakalaking bilis ng paggaling, ngunit hindi pa rin sila dumaan sa God Tribulation. Sa nakalipas na ilang dosenang millennia, walang nakarinig na may nagiging Diyos sa buong Kang Ocean. Ang kapangyarihan ng God Tribulation ay sadyang sobrang nakakatakot, at ang pinsalang idinulot ay walang hanggan. Kung maaari kong pagsamahin ang layunin ng God Tribulation sa Wind Lightning Inheritance, kung gayon ang kapangyarihan ng aking kidlat ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala ang batang demigod sa loob ng sinaunang metal na singsing. Kahit na ang Wind Lightning Inheritance ay isang peak inheritance, mayroon pa ring malaking pagkakaiba kumpara sa Purple Saint Inheritance at ilang iba pa. Ang Wind Lightning Inheritance ni Zhao Fang ay tinutulan pa ng Lightning Spiritual Body ni Lei Xin. Gayunpaman, magbabago ang lahat kung ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinagsama dito. Sa loob ng silid, ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang maramdaman at maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa ulo.
Sa prosesong ito, patuloy na nanginginig ang kidlat sa loob ng kanyang katawan. Ito ay magiging isang mahabang proseso upang makuha ang kapangyarihan mula sa God Tribulation Lightning. Ang God Tribulation Lightning ay umabot sa mga batas ng langit at lupa, at nalampasan nito ang Wind Lightning Inheritance ni Zhao Fang. Hindi malaman ni Zhao Fang kung saan magsisimula, kaya wala siyang nakuha sa unang 2 araw maliban sa pag-adapt sa pressure mula sa ulo. Master, ang isang tao ay dapat magkaroon ng kakaibang lightning spiritual body para maunawaan ang God Tribulation Lightning, o dapat mayroon kang comprehension level ng isang emperor na dalubhasa sa lightning. Babala ng batang si Demigod. Ipinapahiwatig niya na hindi natugunan ni Zhao Fang ang mga kinakailangan. May sarili akong plano. Malamig na ngumisi si Zhao Fang. Kung tutuusin, ang ulong ito ay ang batang demigod noong nakaraan, kaya nagkaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Sa sandaling ito, sa itaas ng pangunahing spiritual peak, dumating ang ilang magulong aura ng Emperor. Ang junior na nagngangalang Zhao Fang, lumabas ka. Isang nangingibabaw na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, at inalis niya ang ulo ng bangkay. 3 Emperor ang lumulutang sa himpapawid, at sila ay naglabas ng nakakagulat na aura ng kidlat. Ang Wind Lightning True Yuan sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay hindi mapakali. Ang antas ng kanilang kidlat ay masyadong malakas. Sila ay maihahambing sa Wind Lightning Emperor. Dark Lightning Emperor. Bulalas ng ilang hari at emperor sa loob ng Mystic True Sacred Clan habang ang kanilang divine senses ay nag-scan sa hangin. May kabuuang 3 Lightning Emperors ang naruroon. Sa kaliwa at kanan, may isang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat at isang matanda na may maitim na mukha. Sa pinakagitna ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na baluti, at napapalibutan siya ng itim na kidlat. Kung titingnan sa malayo, para siyang Emperor of Darkness. Ang aura ng Dark Lightning Emperor na ito ay napakalakas. Kalevel niya si Master. Natigilan si Zhao Fang. Ang mga hari at emperor sa pangunahing spiritual peak ay napuno ng pag-iingat. Ang Dark Lightning Emperor ay ang numero 1 lightning expert sa Kang Ocean, at mayroon siyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban sa mga emperor. Dahil sa kanya kaya ang 10,000 Lightning Sect ang pinakamalakas na 2-star sect, mas mababa lang sa 3-star superpowers. Hindi bababa sa ilang dosenang divine senses ang naroroon, ngunit hindi lumabas si Zhao Fang. Ang isang grupo ng mga emperor ay hindi isang bagay na maaari niyang tanggapin. Dark Lightning Emperor, bakit ka nandito? Isang pamilyar na boses ng lalaki sa hangin. Shua. Si Emperor Duanmo na may puting buhok ay lumitaw sa tapat ng 10,000 Lightning Sect Emperors. Sa ilang sandali lang, lumitaw din ang 2 pang emperor, sina Emperor Guluo at Emperor Mikong. Kasama si Duanmo Qing, may 3 pang emperor, at lahat ng iba pang hari at emperor ng angkan ay ginamit ang kanilang divine senses para manood. Ilabas si Zhao Fang dito. Sabi ng Dark Lightning Emperor habang siya ay lumulutang sa hangin. Tanging si Duanmo Qing at ilan pang mga emperor sa Mystic True Sacred Clan ang may kukumpara sa kanya. Shua. 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 Sa isang iglap, 12 ng divine senses ang lumipad mula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Nagbago ang ekspresyon ni Emperor Duanmo nang mapagtanto niya kung bakit naglakas loob ang 10,000 Lightning Sect na pumunta rito, mayroon silang suporta ng Thousand Darkness Sacred Clan. Higit pa rito, papaalis na si Emperor Duanmo sa angkan. Ito ay pinaghandaan. Dark Lightning Emperor, kung hindi mo kami bibigyan ng magandang dahilan, hindi ka namin hahayaang makita si Zhao Fang. Mahinang ngumiti si Emperor Guluo, at naging mas tensyonado ang kapaligiran. Oo naman, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit kami narito. Ang Dark Lightning Emperor ay nagbigay ng mahabang tawa. Ang pangunahing spiritual peak ay patay-tahimik. Noong hindi pa Emperor ang Wind Lightning Emperor, sumali siya sa sekta namin bilang panauhin. Sa panahong iyon, nagnakaw siya ng maraming pamamaraan ng kidlat na magpapasikat sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ay nagpadala kami ng mga eksperto upang patayin siya, ngunit ang magnanakaw na iyon ay masyadong mabilis, at siya ay pinangalan ng pinakamabilis na emperor. Sa pagsasalita hanggang dito,
ang Dark Lightning Emperor ay bahagyang huminto, at ang kanyang tingin ay tumingin sa iba pang mga Emperor. Narinig na namin ang tungkol dito noon pa. Nagsimulang mag-isip si Emperor Mikong, at tumanggo ang ilan sa mga nakatatandang Emperor. Totoo ang sinabi ng Dark Lightning Emperor. Sa katunayan, ang saloobin ng Wind Lightning Emperor ay isang kalokohan, at ginamit niya ang kanyang walang katulad na bilis upang magnakaw ng mga kayamanan at mapagkukunan mula sa iba. Nabalitaan ko na sinaktan niya ang Purple Knight Sacred Land at pinatay ng ilang oras matapos makatakas ng ilang beses. Ang mga talakayang ito ay nagmula sa ilang iba pang mga Emperor. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga nakatataas na echelon ng buong True Martial Sacred Land ay natipon dito. Buti na lang saksi ang lahat. Tumanggo ang Dark Lightning Emperor. Ngunit paano ito nauugnay kay Zhao Fang? Isang Emperor's Divine Sense ang nakangisi. Siyempre may kaugnayan ito. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng Dark Lightning Emperor. Ang junior na iyon ay ang tagapagmana ng pamana ng magnanakaw na iyon, at ayon sa mga patakaran ng 10,000 Lightning Sect, papatayin natin ang lahat ng tagalabas na naglilinang ng aming mga diskarte. Patayin. Nang marinig ito, nagsimulang magsalita ang lahat. Ano ang gagawin ninyong lahat kung ang inyong mga lihim na pamamaraan ay ipinamahagi ng isang magnanakaw? Tanong ng Dark Lightning Emperor. Papatayin namin sila o pigilan ang kanilang paglilinang at pupunasan ang kanilang mga alaala. Sumang-ayon ang ilang divine senses. Sa katotohanan, ginawa ito ng karamihan sa mga puwersa upang mapanatili ang mga lihim ng kanilang paglilinang sa ilalim ng kanilang kontrol. Hindi maraming tao ang nangahas na ipalaganap ang mga pangunahing kasanayan ng kanilang puwersa. Maging ang Mystic True Sacred Clan ay may mga parusa kung may gumawa nito. Totoo ba ang lahat ng iyon? Nagulat si Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Duan Muqing, ngunit hindi siya sumang-ayon. Ang Wind Lightning Emperor ay talagang isang magnanakaw na gumawa ng maraming masamang bagay. Naalala ng Purple Saint Partial Spirit. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Lahat ng iyon ay totoo. Pagkatapos, ayon sa mga tuntunin ng kanilang sekta, ang 10,000 Lightning Sect ay may karapatan na bawiin kung ano ang sa kanila. King of Gods, Kabanata 683. Sagupaan ng Kidlat, 1. Sa hangin sa itaas ng pangunahing spiritual peak, tahimik na nagkaharap ang ilang Void God Realm Emperors. Nagtipon dito ang Surges of Divine Sense at nakipag-ugnayan sa isa't isa. Ninakaw ng Wind Lightning Emperor ang asensya ng maraming lightning technique mula sa 10,000 Lightning Sect at pagkatapos ay lumikha ng sarili niyang Wind Lightning style mula sa kanila. Ngayon lang nalaman ni Zhao Fang ang totoo. 12-dosenang milenya na ang nakalipas, ang ugali ng Wind Lightning Emperor ay kakilakilabot, at marami siyang ninakaw. Ang mga divine senses na naruroon ay hindi nakipagtalo. Kahit ang Purple Saint Partial Spirit ay walang sinabi. Iyon ay simpleng katotohanan. Hindi nakakagulat na ang 10,000 Lightning Sect ay naglakas loob na pumunta rito. Dahil ang sitwasyon sa loob ng True Martial Sacred Land ay kasalukuyang balanse, ang dahilan ay may prioridad. Higit pa rito, ang Dark Lightning Emperor at ang kumpanya ay may suporta ng Thousand Darkness Clan sa likod nila. Ang lalong nagpakomplikado ay ang Duan Muqing ay aalis na sa clan, na nangangahulugan na ang suporta sa kanya ng Mystic True Sacred Clan sa kanya ay hindi na kasing lakas ng dati. Anong tusong plano? Nanlamig ang puso ni Zhao Fang, ngunit kasabay nito, isang tanong ang lumitaw, ano ang mga benepisyong nakuha ng 10,000 Lightning Sect dito? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, kung hindi, ang panggigipit sa aking disipulo ay gagawin mo akong kalaban. Malamig na ngumisi si Duan Muqing habang sinimulan niyang ilabas ang kanyang magnificent power. Siyempre ayaw naming maging kaaway ni Emperor Duan Mo. Ngumiti ang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat, at kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Gaya ng iniisip niya, may layunin sila. Ano man ang mangyari, si Zhao Fang ay isang core na disipulo ng isang 3-star superpower, at mayroon siyang Emperor bilang isang master. Kahit na ang 10,000 Lightning Sect ay ayaw na masaktan ang isang Void God Realm Emperor nang walang dahilan. Hanggat ibibigay ni Zhao Fang ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng Demigod, hahayaan natin ito. Paano iyon tunog?
Sabi ng Dark-Faced Elder, at naunawaan ng lahat ng mga eksperto mula sa Mystic True Sacred Clan, ang tunay na layunin ng 10,000 Lightning Sect ay ang ulo ng demigod. Kaya ganyan yan. Malinaw na alam ni Zhao Fang. Ang ulo ay isang napakahalagang kayamanan para sa 10,000 Lightning Sect, habang ang Wind Lightning Inheritance ay may pinakamataas na bilis at opensa. Ang dalawang bagay na ito ay talagang kaakit-akit sa 10,000 Lightning Sect. Maaari nating lutisin ito ng mapayapa, kung hindi, ang 10,000 Lightning Sect ay kailangang manindigan laban sa Mystic True Sacred Clan. Malamig na sabi ng Dark Lightning Emperor, at ang mga ekspresyon ng ilang hari at emperor mula sa Mystic True Sacred Clan ay kapansin-pansing nagbago. Ang 10,000 Lightning Sect ay nangangahas na pagbantaan tayo nito. Nagkatinginan sina Emperor Guluho at Mikong, at nahulog ang kanilang mga puso. Sa True Martial Sacred Land, ang 10,000 Lightning Sect ay ang pinakamalakas na 2-star sect, at ito ang pinakamalamang na maging isang 3-star superpower. Gayunpaman, ang 10,000 Lightning Sect ay palaging neutral, at ito ang ubod ng isang alyansa ng ilang 2-star forces. Kung ang 10,000 Lightning Sect ay umindayog patungo sa 1,000 Darkness Sacred Clan, iyon ay magiging lubhang masama para sa True Martial Sacred Clan. Sa sandaling ito, ang pinakamataas na echelon ng Mystic True Sacred Clan ay nagsimula sa talakayan. Nakakatawa. Isang malamig na boses ang biglang lumitaw. Lumitaw sa ibaba ni Emperor Duanmo at ng kanyang mga kasamahan ang isang kabataang may lilang buhok. Lumabas si Zhao Fang. Maraming divine senses at titig ang damapo sa malamig na kabataang ito. Brat, anong sasabihin mo? Ang Dark Lightning Emperor ay ngumisi at pinakawalan ang kanyang magulong kapangyarihan ng kidlat. Alam ni Zhao Fang na wala siyang pagkakataong lumaban sa isang Emperor. Ang mga Emperor ay nasa tuktok ng Void God Realm. Malaki ang pagkakaiba nila ni Kings. Una, ang Wind Lightning Emperor ay patay na. Natunaw ang kanyang awayan sa 10,000 Lightning Sect noon pa man. Hindi ko siya kamag-anak sa anumang paraan. Kumilos si Zhao Fang na parang hindi siya bahagi nito. Kung si Zhao Fang ay disipulo o anak ng Wind Lightning Emperor, iba ito. Gayunpaman, siya ay disipulo ni Duanmo Qing. Napakabangis. Ang madilim na mukha na Emperor ay umungal. Ang Lightning Inheritance na iyong nililinang ay kabilang sa 10,000 Lightning Sect, kaya ang 10,000 Lightning Sect ay may karapatang bawiin ito. Mali. Sigaw pabalik ni Zhao Fang. Natigilan ang lahat ng naruroon. Ang Lightning Inheritance na nilinang ng Wind Lightning Emperor ay hindi puro Dao of Lightning. Ang kanyang mana ay lumampas na sa 10,000 Lightning Sect. Walang emosyong sabi ni Zhao Fang. Lumagpas sa 10,000 Lightning Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Emperor Duanmo at ng kumpanya. Iyan ay tama, at ang puntong iyon ay napakahalaga. Ang bawat kasanayan sa mundo ay may pagkakatulad. Kung ang Wind Lightning Inheritance ay lumampas sa kakayahan ng 10,000 Lightning Sect, kung gayon hindi na ito nauugnay sa 10,000 Lightning Sect. Tama, ang Wind Lightning Inheritance ay hindi na isang purong Dao of Lightning. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay kakilakilabot, lumikha siya ng sarili niyang puwersa. Nakipag-ugnayan ang divine senses sa hangin. Puno ng panunuya ang mukha ni Zhao Fang. Nahigitin ng Wind Lightning Emperor ang kanyang martial ancestors at pinagsama ang Dao of Lightning at ang Dao of Wind, naging pinakamabilis na Emperor. Nalampasan ang kanyang mga martial ancestor. Si Zhao Fang ay nagbigay ng malaking diin doon. Brat. Ang tatlong Emperor sa himpapawid ay galit na nagsimula silang manginig at gumiling ang kanilang mga ngipin, ngunit ito ay katotohanan. Sa pag-iisip, wala sa mga eksperto mula sa 10,000 Lightning Sect ang nakayanan ang Wind Lightning Emperor. Matapos ang Wind Lightning Emperor ay naging isang Emperor, ang 10,000 Lightning Sect ay maaari lamang bumalik ng ayaw. Ang bahaging ito ng kasaysayan ay isang malaking kahihiyan. Ang 10,000 Lightning Sect ay puno ng mga trick, at gumagamit lang sila ng ganoong dahilan para subukang makuha ang ulo ng demigod at ang Wind Lightning Inheritance. Mas lumakas ang tono ni Zhao Fang, at sa huli, ang mga ekspresyon ng tatlo. Naging pangit ang mukha ng mga emperor. Hahaha. Magaling. Ang 10,000 Lightning Sect ay isang grupo lamang ng mga walang hiyang bastos na gustong magnakaw sa iba.
Nagsimulang tumawa si Emperor Duanmo at ilan pang mga hari at emperor. Meow meow. Lumitaw ang munting pas ang magnanakaw at nagwagayway ng puting bandila at sumayaw sa paligid. Brat, huwag kang maglakas loob na akusahan kami. Nagsimulang manginig ang boses ng tatlong emperor at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang pangit. Gusto nilang ilabas ang kanilang galit, ngunit sapat na si Duanmo Qing at ang mga kasama para pigilan sila. Ito ang teritoryo ng Mystic True Sacred Clan. Kahit may 10,000 pa silang lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na umatake dito. Mas magsisisigaw na lang ba kayong tatlo? Marahang iwinagayway ni Duanmo Qing ang kanyang manggas. Hindi na ito dahilan ng dahilan dahil ang magkabilang panig ay may kani-kanyang pananaw. Gayunpaman, paanong ang tatlong emperor mula sa 10,000 Lightning Sect ay madaling umalis gayong matagal na silang nagplano? Nagsimulang mag-usap ng pribado ang Dark Lightning Emperor at ang dalawa pang may pangit na ekspresyon. Bagaman maaari kong hamanin si Duanmo Qing, ang kanyang mga diskarte sa wood ay sumasalungat sa atin. Sabi ng Dark Lightning Emperor. Bakit hindi gawin ito? Hindi nagtagal ay nagkaroon ng plano ang tatlo. Ilang hininga mamaya. Brat, sinabi mo na ang Wind Lightning Emperor ay nalampasan ang kanyang martial ancestors at ang 10,000 Lightning Sect. Sabi ng babae. Tama. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Zhao Fang. Iyon ang kritikal na punto ng kanyang argumento. Pagkatapos ay tingnan natin kung ang Wind Lightning Inheritance ay talagang lumampas sa kakayahan ng 10,000 Lightning Sect. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng babae. Teka, junior lang siya. Kung gusto mong lumaban, nandito ako. Sabi ni Duanmo Qing. Umiling ang tatlong emperor. Malinaw na hindi nila haamon si Duanmo Qing. Si Duanmo Qing ay isang elite na emperador, at nilinang niya ang Tao of Wood, na perpektong nakalaban sa kidlat. Bakit hindi natin hayaan ang numero 1 henyo ng aming sekta, si Lei Xin, na harapin si Zhao Fang? Sa ganoong paraan, mapapatunayan niya kung totoo ang sinasabi niya o hindi. Dahan-dahan ang sabi ng Dark Lightning Emperor. Sila ay mga Void God Realm Emperors, kaya hindi tama kung sila ang makikipag-spar sa isang junior na 21 taong gulang lamang. Magandang ideya yan. Dahil ang magkabilang panig ay nagtatalo, hayaan silang gamitin ang kanilang pinakamalakas na mga henyo upang magpasya kung sino ang mananalo. Ang mga divine senses na naruroon ay naaprubahan. Sila ang mga hari at emperador sa buong Sacred Land, at halatang hindi sila tatanggi sa isang magandang palabas. Zhao Fang, ano ang sasabihin mo? Tanong ni Duanmo Qing. Oo naman. Tumanggaw si Zhao Fang sa kanyang ulo. Nang makitang tumanggaw si Zhao Fang sa kanyang ulo, ang mga bibig ng Dark Lightning Emperor at ng kumpanya ay lumulutang paitaas sa isang mapanuksong ngiti. Isang matangkad, walang sapin ang paa na lalaki na may malaking espada ang dumating sa Mystic True Sacred Clan. Lei Xin. Hindi nagulat si Zhao Fang nang makita siya. Nilinang ni Lei Xin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, at mayroon siyang lightning spiritual body na nagawang kontrahin ang karamihan sa mga kasanayan sa lightning sa mundo. Siya ay naging mas malakas. Tumingin ang ilang core na disipulo kay Lei Xin nang may pag-iingat. Zhao Fang, pinapayagan ka lamang na gamitin ang Wind Lightning Inheritance sa laban na ito. Walang kwenta ang manalo sa ibang paraan. Nakangiting sabi ng babae. Hindi iyon makatarungan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Duanmo Qing. Kung iyon ang mga patakaran, hindi pinapayagan si Zhao Fang na gamitin ang kanyang eye bloodline o alinman sa kanyang soul techniques. Ang Wind Lightning Inheritance ay maa-absorb lang ng lightning spiritual body ni Lei Xin, kaya paano pa dapat lalaban si Zhao Fang? Kailangan mong patunayan na ang Wind Lightning Inheritance ay talagang nahihigitan ang kakayahan ng 10,000 Lightning Sect, ibig sabihin, kailangan mong gawin ito sa ganitong paraan. Malamig na ngumisi ang Dark Lightning Emperor. Nang marinig iyon, walang makapagsalita. Nag-aaway sila tungkol sa kung ang Wind Lightning Inheritance ay lumampas sa 10,000 Lightning Sect o hindi. Kung gumamit si Zhao Fang ng iba pang mga pamamaraan, hindi ito magpapatunay ng anuman. Hehe, tsaka, kailangan mong talunin si Lei Xin. Kung ito ay isang draw, hindi niyan mapapatunayan na ang Wind Lightning Inheritance ay nahihigitan ang 10,000 Lightning Sect.
Tuso ang ngiti ng dark-faced emperor habang binibigyang diin ang sobra. Ang mga divine senses na naroroon ay natigilan. Napakawalandiya ng 10,000 lightning sect. Ang pinakamalaking bentahe ng Wind Lightning Inheritance ay ang bilis nito. Kahit na hindi nagawang pangalagaan ni Zhao Feng ang lightning spiritual body ni Lei Xin, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong makatali sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bilis, ngunit tila ang 10,000 lightning sect ay inihanda para doon. Makatwiran naman ang mga kinakailangan namin. Kung hindi ito ganito, paano mapapatunayan ng isang tao na ang Wind Lightning Inheritance ay tunay na lumalampas sa 10,000 lightning sect? Ang mga ekspresyon ng tatlong emperor ay mahiyain. Si Zhao Feng ay hindi rin nakaimik. Ang tatlong emperor na ito ay mas tuso pa sa isang sorrow. Zhao Feng, kung matalo ka o magiging isa itong draw, kailangan mong ibigay ang ulo ng demigod at ang Wind Lightning Inheritance. Sabi ng Dark Lightning Emperor. Hihihi. At paano kung ako ang manalo? Tumawa si Zhao Feng habang idiniin ang paano kung. Tumigil ang tatlong emperor. Hindi nila naisip na may posibilidad pa rin si Zhao Feng na manalo sa pamamagitan ng paghihigpit sa kanya ng labis. Paano kung? Kung manalo ako, bibigyan mo ako ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. King of Gods, Kabanata 684. Sagupaan ng Kidlat, Ikalawa. 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Huwag mo nang isipin iyon, brat. Ang diskarteng iyon ay ang nangungunang diskarte ng aming sekta, at ang pinakalumang divine technique ng lightning sa Kang Ocean. Matindi ang reaksyon ng tatlong emperor. Ang kahilingan ni Zhao Feng ay katawa-tawa at halos mapaungol sila sa galit. Zhao Feng, wala kang kakaibang lightning spiritual body, kaya ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay hindi gaanong magagamit sa iyo. Ngumiti ang babaeng nakasuot ng maraming kulay na kidlat. Alam din ni Zhao Feng ang puntong iyon. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay hindi nagawang linangin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique noong siya ay nasa 10,000 Lightning Sect, kaya naman kinailangan niyang pumunta sa ibang landas at nauunawaan niya ang daw ng Wind Lightning. Gayunpaman, alam ni Zhao Feng ang isang bagay na sigurado, ang pundasyon ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay mas mahusay kaysa sa Wind Lightning Inheritance. Ang tanging problema ay ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay may masyadong mataas na kinakailangan sa uri ng katawan. Karaniwan, mayroon lamang isang angkop na henyo tuwing 10,000 taon. Gayunpaman, kapag may dumating na may kakaibang lightning spiritual body at nagawang linangin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang kanilang lakas ay tataas ng husto, at magagawa nilang kontrahin ang lahat ng lightning technique. Nakapasok si Lei Xin sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at ang aura ng lightning na nagmumula sa kanya ay mas malakas. Sa mga tuntunin ng praktikal na paggamit, ang Wind Lightning Inheritance ay nalampasan ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Iyon at ang ulo ng demigod ang magiging taya ko. Sabi ni Zhao Feng. Naunawaan ng lahat. Ito ay isang salungatan ng dahilan. Dahil kailangang ibigay ni Zhao Feng ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng demigod kung matalo siya, kailangan ng 10,000 Lightning Sect na maglagay ng taya na may katumbas na halaga, at direktang hiningi ni Zhao Feng ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, ang pundasyon ng 10,000 Lightning Sect. Ang pundasyon ng aking Wind Lightning Inheritance ay hindi sapat na matibay. Kung makukuha ko ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, iyon at ang ulo ng demigod ay maaaring itulak ito sa ibang antas, si Zhao Feng ang may plano. Bagamat malakas ang Wind Lightning Inheritance, may pagkakaiba pa rin ito at ang Purple Saint Inheritance, ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, at ilan sa iba pang mga teknik ng Sacred Lords. Ang Wind Lightning Inheritance ay magbibigay daan lamang kay Zhao Feng na maabot ang pinakamataas na antas ng Emperor, at halos hindi niya maabot ang antas ng Mystic Light Realm. Samantalang ang Purple Saint Inheritance at ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay maaaring linangin sa demigod level at kahit hawakan ang Heavenly Divine Realm. Kung hindi tayo pumayag sa kanyang taya, hindi lalaban ang batang iyon. Nagsimulang mag-usap ang tatlong Emperor mula sa 10,000 Lightning Sect. Sa pangkalahatan, ang Wind Lightning Inheritance at ang ulo ng demigod ay sapat na para tumaya laban sa 5 Elemental 10,000 Lightning Technique.
Pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning Inheritance ay lumikha ng pinakamabilis na Emperor, at maging ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay hindi kasing bilis kumpara dito, habang ang ulo ng Demigod ay lubos na mahalaga sa 10,000 Lightning Sect. Sige, sumasang-ayon kami. Seryosong tumango ang Dark Lightning Emperor. Upang matiyak na si Zhao Feng ay hindi gumawa ng anumang mga trick, hiniling ng Dark Lightning Emperor ang ilang Emperor na maging saksi. Ang ulo ng Demigod at ang Wind Lightning Inheritance ay nasa kanilang mga kamay. Ngumiti lang si Zhao Feng at hindi nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, sa True King stage ng pangunahing spiritual peak, si Zhao Feng at Lei Xin ay tumayo at nagharap sa isa't isa. Ilang neutral na emperor ang mga hukom. Mayroong 12 ng mga hari at emperor na nanunood sa labanang ito, na naging sentro ng atensyon para sa buong True Martial Sacred Lands. Zhao Feng, ayon sa taya, dapat mong gamitin ang Wind Lightning Inheritance para manalo. Kung gumamit ka ng anumang iba pang mga pamamaraan tulad ng iyong eye bloodline, matatalo ka. Sabi ng isang hukom sa antas ng Emperor. Naiintindihan. Tumango si Zhao Feng. Kung hindi nila siya paghihigpitan, ang kanyang ay intent lang ang makakatalo kay Lei Xin. Ang tatlong Emperor mula sa 10,000 Lightning Sect ay malinaw na nakita na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nasa parehong antas man lamang bilang isang hari. Zhao Feng, ang iyong Wind Lightning Inheritance ay walang silbi laban sa akin. Dinilaan ni Lei Xin ang kanyang mga labi. Nakipaglaban sila ng maikling labanan sa Demigod Forgotten Garden. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang half-step na king intent at medyo dehado pa rin kahit na hindi ginamit ni Lei Xin ang lahat ng kanyang lakas. Makikita natin. Nanatiling walang emosyon si Zhao Feng. Simulan. Sa sandaling tumunog ang mga salita, halos magkasabay na gumalaw ang dalawang figure. Whoosh! Isang iskarlata na figure at isang limang kulay na figure ang mabilis na umikot sa True King stage. Umabot na sa peak ang kanilang bilis. Ang mga taong nag-cultivate ng Dao of Lightning ay nagdadalubhasa sa bilis, at halos walang sino man sa ilalim ng Void God Realm ang malinaw na nakakita kung paano gumalaw ang dalawa. Medyo mas mabilis pa rin ang bilis ni Zhao Feng. Malinaw na nakikita ito ng mga divine senses sa paligid ng True King stage. Pinagsama ng Wind Lightning Inheritance ang Dao of Wind at ang Dao of Lightning, kaya nagkaroon ito ng walang kapantay na bilis. Bam! Pinakawalan ni Zhao Feng ang unang pag-atake habang pinatapos niya ang isang iskarlata at purple na kuko ng Wind Lightning. Ilang daang yarda ang lapad nito at nagliliwanag ng aura ng pagkasira. Maliit na panlilin lang. Si Lei Xin ay walang ginawang senyales ng pag-iwas. Isang maliwanag na dilaw na kidlat na ukit ang lumitaw sa ibabaw niya, na bumubuo ng isang suit ng lightning armor. Crackle! Ang kuko ng Wind Lightning ay nagdulot ng ilang pagsabog ng dumaong ito sa Lei Xin. Ang maliwanag na dilaw na baluti ng kidlat ay pumutok ng kaunti. Hahaha, walang kwenta. Ang aking Lightning Spiritual Body at ang aking 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay sumasalungat sa lahat ng kidlat sa mundo. Tumayo si Lei Xin, at hindi siya nasaktan. Napagtanto ni Zhao Feng na bahagi ng kapangyarihan ng lightning sa kanyang pag-atake ay naabsorb ni Lei Xin. Nangangahulugan iyon na, sa halip na saktan si Lei Xin, ang kanyang pag-atake ay malamang na nagpapataas ng lakas ng kalaban sa halip. 10,000 Thunderous Lightning. Umungol si Lei Xin habang ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang mga kidlat na may maraming kulay ay bumaba mula sa langit, na naging sanhi ng pagkislap ng langit at lupa. Boom! 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 Libu-libong boltahe ang bumaril kay Zhao Feng. Ang Lightning Spiritual Body ay maaaring magpatawag ng napakaraming kidlat. Gaano kalakas? Natigilan ang ilang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Paano ito makakasagupa ng sino man sa ibaba ng Void God Realm? Wind Lightning 100 Change. Ang katawan ni Zhao Feng ay naglabas ng maliwanag na bola ng kidlat. Shua! 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 Sa isang iglap, 100 figure ni Zhao Feng ang kumalat sa entablado. Nawala ng 10,000 Thunderous Lightning ang tunay na katawan ni Zhao Feng. Bagamat ang 10,000 Thunder Lightning ay isang malawak na pag-atake at maaaring halos bantaan ang mga hari kapag nagsama-sama, ang isang kidlat o dalawang kidlat ay hindi maaaring makapinsala sa tunay na katawan ni Zhao Feng. Bam!
Bam! Bam! Ang mga figure sa True King stage ay nawasak, ngunit ang isang teknik tulad ng 10,000 Thunderous Lightning ay gumamit ng maraming enerhiya, kaya hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Shua! 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 10 figure ni Zhao Fang ang biglang sumugod kay Lei Xin. Ito ay darating. Napaawang ang labi ni Lei Xin. Hindi mahalaga kung ang tunay na katawan ay nakatago sa gitna ng 10. Mananatili kayong lahat dito. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lei Xin nang bigla niyang hinawakan ang higanteng espada sa kanyang likod. Boom! Ilang libong arko ng kidlat ang dumapo sa higanteng espada at bumuo ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan. Lightning Summoning Sword Technique. Iyan ang ipinagbabawal na pamamaraan ng espada. Bulalas ng ilang Void God Realm Kings sa paligid ng True King stage. Ang Lightning Summoning Sword Technique ay kung ano ang iminungkahi ng pangalan. Tinawag nito ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat mula sa langit at lupa, pagkatapos ay pinalamutian ito sa espada. Maaari itong magpakawala ng kapangyarihan hanggang 10 beses na mas malakas kaysa sa sariling kapangyarihan. Ang sword technique na ito ay lubhang mapanganib, at maaari itong magresulta sa pagkawasak ng kidlat. Bam! Boom boom! Ang kidlat ay natipon sa kalangitan sa itaas ng True King stage, at nagkaroon ng aura ng kapahamakan habang ang lahat ng kidlat ay nadikit sa espada. Ang kapangyarihan ng espadang iyon ay maihahambing sa todoong pag-atake ng isang hari. Hindi, mas malakas pa ito kaysa sa normal na kings. Ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat ay bumuo ng isang bagyo na agad na sumaklaw sa kalahati ng True King stage. Boom boom! Bam! Ang lahat ng nakikita ay napalitan ng isang makinang nakislap ng liwanag, at ang ilan sa mga nanonood na disipulo ay hindi na makakita o makarinig ng anuman. Ang tunay na katawan ni Zhao Fang ay nahuli rin nito. Malinaw na nakikita ng mga divine senses ng ilang emperor ang nangyari. Lahat ng 10 figure ay peke, ngunit ang tunay na katawan ni Zhao Fang ay naghihintay sa malapit. Bam! Whoosh! Ang 10 figure ay agad na nawasak, at ang tunay na katawan ni Zhao Fang ay nabalot din ng pag-atake. Bulalas ng ilang Void God Realm Kings. Napatay si Zhao Fang ng ganoon kadali. Nasa hangin siya. Mahinang bulalas ng ilang Emperor. Lightning Wings Flying Technique. Shua! Isang panaginip at malabong liwanag ang lumipad, at tila may kakayahang makalusot sa kalawakan habang lumilipad ito sa hangin. Ito ay hindi na lamang hangin at kidlat, ngayon ay kasangkot din ang Dao of Space. Isang lalaking may purple na buhok na may mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat sa likuran niya ang lumutang sa itaas ni Lei Xin. Paano ito posible? Bulalas ni Lei Xin. Katatapos lang ng kanyang pag-atake, at ang kanyang katawan ay kasalukuyang nanghihina. Higit pa rito, pagkatapos na ang kidlat sa kalangitan ay hinihigop ng higanteng espada, mayroong isang kapintasan doon, at si Zhao Fang ay eksaktong lumitaw doon. Scarlet Destruction Wind Lightning. Kumaway ang mga pakpak ni Zhao Fang. Boom! Ang isang nagngangalit na alon ng kulay scarlata na wind lightning ay napalitan ng suntok at dumapo kay Lei Xin. Pang! Napasigaw si Lei Xin habang pinalipad siya. Ang kanyang baluti ng kidlat ay nabasag, at ang scarlata na apoy ng wind lightning ay sumunog sa kanyang katawan. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay naglalaman ng nasusunog na epekto. Wow! Lumuwa si Lei Xin ng isang subo ng dugo, at napaupo siya sa lupa habang ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagngangalit sa kanyang katawan. Nasusunog na ngayon ang kanyang katawan. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang lightning spiritual body at nilinang ang 5 elemental 10,000 lightning technique. Kahit sino pang half-step na king ay nasunog sa alabok. Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang brat na iyon ay talagang nilinang ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa ganoong antas. At nagawa niyang lutisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga elemento. Ang mga ekspresyon ng tatlong 10,000 Lightning Sect Emperors ay kapansin-pansing nagbago. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay hindi inaasahang malakas. Nalampasan na nito ang antas noong nasa Demigod Forgotten Garden siya. Hindi nila alam na nakuha ni Zhao Fang ang Dragon Flaming Wine at ang Lightning Cloud Wine mula sa Demigod's Wine Cellar. Higit pa rito, perpektong kontrolado ang Scarlet Destruction Wind Lightning.
Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay hindi nagawa iyon noong siya ay nasa yugtong ito. Ang aking Scarlet Destruction Wind Lightning ay nalampasan na ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa cultivation level na ito. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay nagkaroon ng Ancient Dream Realm aura na sumanib dito, at ang nagniningas na kapangyarihan ng destruction ay mas malapit sa orihinal nitong asensya. Hindi lamang ito naging mas matatag, ito rin ay mas malakas. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng 10,000 Lightning Sect ay ang pagsukat nila kay Zhao Feng ayon sa pamantayan ng Wind Lightning Emperor. Gaya ng sinabi ni Zhao Feng, nalampasan niya ang kanyang martial ancestors.